walang sakit si Bridget, Jonas. Ano? Nagpapanggap lang siya na may sakit siya. Niloloko niya tayong lahat. Plano ko nang ilayo ang mag-ama ko para hindi na kami makita ni Ellery. Hindi mo na magagawa ngayon yan. Dahil hindi na papayag si Ellery na makasama mo pa si Samantha kahit na isang segundo. Tapos na ang pagpapanggap mo, Bridget. Alam na naming lahat ang totoo. Ako, si Mommy at si Daddy, at si Jonas. Sinabi mo sa kanilang wala akong sakit. How dare you lie to my husband? No, Bridget. How dare you lie to me? Bakit mo ginawa yun? Tignan mo nga ako. Tignan mo ako. May sakit ako. May sakit ka? Kung totoong may sakit ka, ano ibig sabihin nitong makeup na to? Ha? Kakaiba ka rin sa lahat ng may sakit eh, no? Sila nagme-makeup para maging maayos ang itsura nila. Samantalang ikaw, nagme-makeup para magmukhang kawawa. Naisip mo talaga lahat ito, no? Tapos na ang pagpapanggap mo, Bridget. Tapos na rin ang pagpapahiram ko sa'yo kay Samantha. Ellery, please. Ellery, wag mo kunin sa akin si Samantha. Ellery! Marisa, saan ka pupunta? Akala ko ba hindi ka nasusunod kay Ellery? Tumawag ang anak mo. Hanggang ngayon daw, hindi pa nagpapakita si Bridget. Kaya, pabalik siya kila Jonas. Si Jonas naman pupunta kila Laila. Baka daw nandun si Bridget. Ay, yun naman pala eh. Eh, hindi naman si Ellery ang susundan ko eh. Si Jonas. Marisa, pinagdududahan mo ba si Jonas? Bakit hindi? Asawa niya si Bridget. Baka matagal na niya itong pinagtatakpan. At saka kung nandun nga si Bridget kila Laila, ha? Baka sa halip na ibigay nila si Samantha kay Ellery, tulungan niya pang maitakas ang apo natin. Mahal ni Jonas si Ellery. Hindi niya magagawang lokohin ang anak natin. Tama ang hinala ko kay Bridget. Paano mo masasabing hindi tama ang hinala ko kay Jonas? Sige. Kasama ako sa'yo. Kung sakaling totoo na magkasabot itong si Bridget at si Jonas, baka mahirapan kang pigilan sila mag-isa. So, sasama ako sa'yo, ha? Okay. What's wrong? Nothing? Wala, baka nasobrahan na siguro sa... Ano ba nangyayari sa'yo? Baka naman pag nagkaharap kayo ni Bridget, ano pang... Dito ka na lang. No, malaki ang atraso sa akin ni Bridget. Kailangan makausap ko siya. Okay, let's go. No, Delphine, dito ka na lang. Dahil kung anong mangyari sa'yo, mapapatay ko yung Bridget na yun. Sige na, please, stay here. I'll take care of this, okay? Have trust. Let's go, Greg. Mag-ingat kayo, ha? Ellery, sandali. Parang awa mo na. Huwag mo kunin sa akin si Samantha, please. Huli na para magmakaawa ka, Bridget. Sinira mo na ng tuluyan ang tiwala ko sa'yo. Ellery, nagawa ko lang naman magsinungaling kasi alam kong ilalayo mo siya sa akin. Natatakot akong mangyari yun. Hindi mo na talaga makikita ang anak ko. Magpapa-issue ulit ako ng restraining order. Ni anino ng anak ko, hindi mo makikita. Ellery, please. Hindi mo kailangan gawin yun. Magalit ka sa akin. Nagsisisi na ako. Sampalin mo ako. Saktan mo ako. Huwag mo lang ilayo sa akin ang anak ko, please. Ellery. Ako lang ang may anak sa kanya! Ellery! Samantha! Ellery! Samantha, halika na. Samantha! Samantha! Anak ko, alis tayo! Bakit mo dito si Mami Ellery? Halika na, anak. Anak ko, sinasabi sa Sumama ka na sa akin, anak. Anak ko, sinasabi sa kanya. Bitawan mo siya, Bridget! Samantha, halika na, anak. Sumama ka na sa akin. Umiinom tayo.
Ma, Nasaan si Bridget? Saan niya dinala ako? umuwi na raw ho eh. Pauwi na nga rin po ako eh. Is this the truth, Jonas, o pinagtatakpan mo lang ang asawa mo? Ma, bakit ko naman ho gagawin yun? Dahil asawa mo siya. Dahil pinili mo siyang makasama kaysa sa anak ko. Ma, kung alam niyo ho ang totoo tungkol sa sakit ni Bridget, alam niyo rin ho na iniputan niya lang ako sa ulo. Sa tingin niyo po ba magagawa ko pa siyang pagtakpan pagkatapos ng ginawa niya sa akin? Maaaring asawa pa ang tingin ko sa kanya ngayon. Pero pagkatapos ho ng natuklasan ko, hindi ko alam kung bukas, asawa pa rin po ang tingin ko sa kanya. Huwag ka sasama sa kanya. Samantha, anak, makinig ka sa akin. Niloko ko na Mami Bridget mo. Wala talaga siyang sakit. Bad siya, kaya sumama ka na sa akin. Please, anak, sumama ka na sa akin. Kayo pa ang bad! Alam ko naman kung wala langit si Mami. Nagawa niyo lang po yun kasi ayaw niyo po kaming magkasama. Tapos gusto niyo pa gawin si Daddy sa kanya. Hindi totoo yan. Hindi totoo mga sinasabi niya sa'yo, anak. Wala akong balak agawin ng daddy mo. Kaya please, sumama ka na sa akin, anak. Dito pa ako nakatira! Dito pa ako nakatira! Samantha! Mami at Dad! Samantha, huwag na akong pahirapan. Lilig ka na. Uwi na siya. Lilig, bitawan mo siya. Lilig, siya. Akin siya eh. Sasaktan yung bata. Let her go! Let her go! Jonas, kukunin niyo si Samantha sa akin, please. Jonas, parang ako wala. Yung anak ko, kukunin ni Ellery. Halika na. Hirap na ako, Samantha. Tumigil ka na. Ibalik niya ako sa Mami ka! Ibalik niya ako sa Mami Sige na, ka! pumasok ka. You stop it, Samantha! Ayoko nang magalit sa'yo. Ever since nagising ako, all I ever wanted was for you to love me. Nakilalanin mo ako bilang mami mo. Dahil ako ang mami mo. Si Mami Bridget You listen to me. Disiplinahin na kita mula ngayon. Uuwi ka sa amin dahil sa akin ka dapat tumira. Ako ang mami mo, kaya from now on, mami lang itatawag mo sa akin, ha? Wala nang mami, Ellery. Mami lang. Nagkakaintindihan ba tayo? Mami! 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 Paano mo nagawa ito, Bridget? Pinuring kitang anak. Parte ng pamilya ko. Tapos ngayon, tatarantaduhin mo kami! Sayang, Bridget, sayang. Sayang.
I was in the area, so I decided to drop by. Good evening, Marisa. Baka gusto mo ng juice. Meron kami dito. Kaya lang panis. Okay lang yun sa'yo, di ba? Nakasalubong ko si Jonas. He denied any knowledge of Bridget's charade regarding her illness. Pero I'm sure ikaw alam mo ang tungkol dito. Kung may alam ako o wala, it's none of your business. You're not my boss anymore. You fired me, remember? Oo naman, hindi ko nakakalimutan yon. But I know this restaurant. Close friend namin ni Delphine ang may-ari nito. Bakit ba ang hilig mo pagbanta, ha? Tsaka pwede ba, diretsuhin mo na ako? Hindi pa na cheche-bureche ka? Tsaka bakit ang hilig mo mamersonal? Ha? Si Bridget ang kalaban niyo mag-ina, hindi ako. Pero kinukonsinti mo siya. Ay, natural. Kadugo ko siya. Kadugo mo, kaya dapat pinapangaralan mo. Kapag may mangyaring masama sa apo, kapag may kalokohang ginawa si Bridget, damay ka sa demanda, Laila. Hindi ako natatakot, Marisa. Baka nakakalimutan mo. Nandito ka sa teritoryo ko. Pwede kitang pagkamalang magnanakaw. O kaya pwede ding hindi kita sinasadyang masaksak. Pwede ba tama na? Paulit-ulit ka na lang na anak mo si Samantha. Pero alam natin na dalawa na hindi ang totoo. Anak ko siya, Jonas. Lahat ng ito nagawa ko lang dahil mahal na mahal ko si Samantha. You've gone too far. Pati ako kinaliwa mo para lang dyan sa pagsisinungaling mo. Jonas, kung ano man ang sinabi sa'yo ni Ellery, hindi totoo yun. Hindi ako nagtaksil. Maniwala ka sa akin. No! Jonas, nasasaktan ako. Jonas, nasasaktan ako. Ilang beses kayo nag-sex ng doktor mo? Tuwing pupunta ka ba sa kanya, nagpapacheck up ka o nag-check-in kayo sa motel? O baka naman hindi nyo na mapigilan? Doon na mismo sa klinik niya, doon nyo ginagawa yung kababuyan nyo. Ano? Sumagot ka! Jonas, wala talaga nangyayari sa amin ni Jonas. Maniwala ka. You call your doctor by his first name, tapos sasabihin mo sa akin wala sa inyo nangyayari! Jonas, mula na nakilala kita, wala na ako ibang lalaking minahal. Hindi kita kayang lukuhin, maniwala ka naman sa akin. Mahal na mahal ka pa, please. Jonas, mahal na mahal kita, Jonas. Those are empty words, Bridget. Alam mo kung ano naiisip ko ngayon? You and your doctor. Do it! Thank you. Ellery, are you okay? Hindi na ako nakasunod kasi nag-alala ako sa daddy mo. How is she? Nakatulog na po sa kakaiyak. Ayaw pong sumama sa akin eh. Mabuti naman at Napupumilit. pinayagan ka ni Bridget na kunin si Samantha. Hindi po pumayag si Bridget, Daddy. Ha? Talaga palang sumusobra na yung babaeng yan eh. Paano mo siya nakuha at tumawag ka ng pulis? Mabuti na lang po dumating si Jonas.
Dahil kung hindi sigurado, nag-aaway pa rin kami ni Bridget hanggang ngayon. Nagkausap na kami ng daddy mo. Itutuloy na natin ang custody case against Bridget, anak. Para sigurado hindi niya na makukuha si Samantha. Opo, Mami. Mabuti na lang naabot ako si Bridget dun sa bahay nila. Dahil mukhang gusto niya itakas si Samantha eh. Totoo ba to, Ellery? Opo, Daddy. Kaya aayusin ko na po yung kaso para hindi na makalapit si Bridget kay Samantha. Binigay ko sa iyong lahat. Hiniwalayan ko si Ellery para sa'yo. Binigay ko yung puso ko sa'yo buong buo. Pero sarili mo pa rin ang iniisip mo. Jonas, please. Jonas, huwag mo akong iwan. Jonas, kinuha na ni Ellery Samantha. Pati ba naman ikaw? Ha? Wala akong dapat sisihin dito. Kundi ang sarili mo! Jonas, aaminin ko. Mali ako. Na nagsinungaling ako na may sakit ako. Pero hindi ako nagsisinungaling nung sinabi ko sa'yo hindi ako nagtaksil. Dahil hindi ko kayang gawin sa'yo yun. Dahil mahal na mahal kita, Jonas. Hindi kita kayang lukuhin. Maniwala ka sa akin. Huwag mo akong hawakan. Nakakadiri ka. Hindi ko na kayang matulog kasama mo sa iisang kwarto, Bridget. Bakit ba ang kitid ng isip mo? Ako pa. Ginawa ko lang ang lahat ng yun. Dahil kay Ellery. Hindi mo ba nakikita? Inaagaw niya na kayo sa akin. Kayo ni Samantha. Pwede ba? Huwag mo nang idadamay dito si Ellery. Don't you dare side with her. Valid ang reasons ko. You're falling for her again. Kaya kailangan ko magsinungaling. Alam mo kung bakit? Dahil ayokong tuluyang mawala sa akin ang asawa at anak ko. Kaya ako ginawa ng lahat ng to. Doon ka nagkakamali. Dahil sa ginawa mo, ikaw na mismo ang gumawa ng paraan para malayo ako at si Samantha sa'yo. Jonas. Jonas, please. Jonas, please. Jonas, please. Jonas, please. Jonas! Jonas! Kakaiba rin talaga yung takbo ng utak ng kasama mo, pare. Hindi biro magkaroon ng sakit na cancer. Pero nagagawa niya magpanggap na meron siya nun. Pare, ang sabi niya, nagawa niya lang daw yun dahil sa amin dalawa ni Samantha. Well, it's a justifiable reason. Pare, alalahanin mo, maraming namamatay na tao, maraming nababaliw na tao dahil sa pag-ibig na yan. Pare, kahit na, mali pa rin yun, di ba? Naiintindihan ko ba't ka nagagalit sa asawa mo. Okay. Pero siya pa rin yung asawa mo eh. Pare, buksan mo na lang yung isipan mo sa mga paliwanag niya. Paano ko bubuksan yung pag-iisip ko? Pare, kinaliwa niya ako. Ano? Oo, kumabit siya sa doktor niya para mas maging realistic yung pagpapanggap niya. Talaga? Pare, ibang usapan na yan.
Tina. Thank you, Mommy. Ellery, anong ginagawa mo dito sa bahay ko? Kasama ba yung mama mo? Jonas, kasama ko ang mami ko dahil bahay namin to. Ano bang ginagawa mo dito? Nakainom ka ba? Anong ginagawa ko dito? Mukhang nakainom nga si Jonas. Sige na, ipapahatid ko kay Greg. Jonas, let's go. This way. Jonas, huwag ka nang magpanggap na mali ang bahay na inuwian mo. Alam ko, ayaw mo na kay Bridget, kaya ngayon binabalikan mo ang anak ko. Hindi po ba? Totoo ang sinasabi ko. Gulong-gulo lang yung isip ko. Pues, hayaan mong linawin ko. Kinausap kita noon na balikan mo ang anak ko. That offer has expired. Kaya uwian mo na ang asawa mo at lubayan mo na ang anak ko. Greg! Iatid mo si Jonas! Sagutin mo naman ang tawag ko, Jonas. Umuwi ka na, please. Hindi ko kaya matulong mag-isa dito sa bahay. Lalo na wala rin naman si Samantha. Kung gusto mong makita si Samantha, umattend ka na lang ng hearing. Dahil dadalhin ko na sa korte ang agawan natin kay Samantha. Idedemanda rin kita. Tingnan natin kung manalo ka. Mananalo ako. At kapag nangyari yon, hinding-hindi mo makikita ang anak at asawa ko. I trusted you, Bridget. Pero bakit pati ako niloko mo? Mula ngayon, Bridget, hindi na kita inaanak. Handa na akong harapin si Ellery sa korte. I just need you by my side because I'm your wife. Tapos na ako sa mga kasinungalingan mo. I'm leaving you, Bridget. I'm filing for annulment.